Handa na si Vladimir Putin sa matitinding hakbang at provokasyon laban sa NATO sa mga darating na buwan. Biglang nagbago ng isip ang Estados Unidos ng Amerika at imbes na bawasan, handa pa silang dagdagan ang militar sa Europa para protektahan laban sa mga Ruso. Nagbabala ang US intelihensya sa Poland na may planong armadong provokasyon ang Moscow sa kanilang teritoryo, sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang missile o drone sa mga estratehikong pasilidad ng bansa o pagpapadala ng sundalong Ruso sa kabila ng hangganan. Ibig sabihin, ganap na interbensyon ito. Ayon sa mga kausap na malapit kay Pangulong Karol Nawrocki ng Poland, nagbabala ang Estados Unidos ng Amerika na maaaring mangyari ang agresyon ng Russia sa loob ng ilang buwan. Kaya mahinang ipinaalam ng Amerikano kay Nawrocki na mas mainam na huwag siyang lantaran makipag-away kay Vladimir Zelensky dahil baka kailanganin pa nila ang kanyang tulong. Ngunit sinabi ng pinuno ng ahensya ng panlabas na paniniktik ng Poland na naghahanda ang Russia ng seryosong provokasyon sa mga bansang Baltiko at hinulaan niya ang paglitaw doon ng mga berdeng tao na katulad ng nangyari sa aneksasyon ng Crimea. Sa ganitong kalagayan, nagkaroon ng biglang pagbabago ng retorika sa Washington. Ayon sa Wall Street Journal, binalak ni US Defense Minister Pete Hegseth na magbigay ng sensasyonal na pahayag sa pulong ng NATO sa Brussels noong Hunyo. Sinasabing magbabawas muli ng puwersang militar sa Europa ang Estados Unidos ng Amerika. Ngunit nagdulot ng matinding hindi pagkakasiya sa White House at personal na pagtutol ni Donald Trump pati kritisismo mula sa mga kongresista ng parehong partido ang kanyang mga plano. Sa huli, sinabi lang ni Pete Hegseth ang tungkol sa revision ng Pentagon para matukoy ang pinakamainam na komposisyon ng European contest. Ako si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kaya, ayon sa mga source ng dalawang publikasyon, The Telegraph at Ynet, isinulat nila na binala ng Washington ng Warsaw na nagpaplano ang Moscow ng armadong provokasyon sa teritoryo ng Poland sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang mga missile o drone sa mga estratehikong pasilidad ng Poland o kahit sa pagpapadala ng mga sundalong Ruso sa kabila ng hangganan. Sabi ng American Intelligence, layunin ng mga aksyong ito na subukin ang determinasyon ng NATO na ipagtanggol ang teritoryo nito, magdulot ng military escalation at pilitin ang mga kanluraning kaalyado na pansamantalang ihinto ang tulong sa Ukraine. Ayon sa mga taong malapit kay Pangulong Karol Nawrocki ng Poland, nagbabala ang Estados Unidos na maaaring mangyari ang agresyon ng Russia sa loob ng susunod na ilang buwan. At ngayon, naniniwala ang mga ahensya ng seguridad ng Poland na maaaring magsagawa ang Moscow ng pag-atake gamit ang mga drone sa mga kritikal na infrastruktura tabilang ang kuryente. O magsagawa ng mga kunwaring airstrike para mapilitang i-activate ng Poland ang mga sistema nitong depensang panghimpapawid. Hindi rin isinasantabi ng otoridad ang posibilidad ng limitadong paglusob ng sundalong Ruso sa lupa mula sa hangganan ng Belarus o Kaliningrad. At sa pinakamatinding senaryo, maaaring mangyari ang isang hybrid na pag-atake sa rehiyong malapit sa hangganan. Imihayag ito ng isang source mula sa intelihensya ng Poland. Isa pang maalam na kausap ang nagsabi rin na posible ang armadong paglusot sa Poland na may kasamang mga sundalong Ruso o Belaruso. Ayon sa mga ulat, maaaring palabasin ng Kremlin na hindi sinasadyang pagpasok ng mga sundalong naligaw sa teritoryo ng Poland dahil sa aberya sa GPS o kaya bilang isang rescue operation para ilikas ang helicopter na nagkaproblema doon at aksidenteng bumagsak sa teritoryo ng Poland. Batay sa UNEP, umaasa ang Russian Federation na hindi aatakehin ng Poland ang mga sundalong Ruso at papasok sa negosasyon sa Moscow o Minsk dahil sa presyon ng Estados Unidos. Ibig sabihin, umaasa silang magpapanggap lang na naligaw, aksidenteng pumasok, bumagsak ang helicopter, pumunta sa rescue mission at kunwaring hindi nagpapaputok ang mga sundalong Ruso sa mga sundalong Polish. Tumanggi ang mga Polish na magpaputok at umupo sa negosasyon. At ayon sa mga kausap, ituturi ng Russia na tagumpay ang senaryo kung saan ang paglabas ng mga kalahok sa posibleng pananakop mula sa Poland ay mangyayari dahil sa mga negosasyong ito at hindi dahil napilitan silang umalis gamit ang puwersang militar.
Ibig sabihin, magbibigay ito ng impresyon na pwedeng pumasok ng walang pakundangan ng mga Ruso sa teritoryo ng Poland pagkatapos ay makipag-usap at umalis at parang walang pipilit sa kanila. Ayon sa mga source, ang pagtigil ng suporta ng kanluran para sa Kiev kapalit ng pag-alis ng mga puwersa mula sa teritoryo ng Poland ay posibleng pangunahing hiling ng Kremlin sa negosasyon. Ayon sa source, malapit kay Nawrodzki, sinabi niyang sistematikong inaalam ng Estados Unidos sa Poland ang mga bagong plano ng Russia na atakihin ang silangang bahagi ng NATO. Binanggit nilang walang 100% garantiya laban dito ang Warsaw. Isa pang kausap, isang source mula sa mga security structure ng mga bansang Baltiko ang nagsabi sa The Telegraph na ang ganitong mga plano ay talagang pinag-uusapan sa Moscow at pagkatapos ng mismong provokasyon, maaring sabihin ng Russia na gawa ito ng Ukraine. Ang alitan ng Poland at Ukraine ay pumapabor na yon sa Moscow dahil naniniwala ang mga Polish na Ukraine ang gumawa ng military provocation laban sa kanila. Ayon sa Onet sources, wala pang pinal na desisyon ng Russia tungkol sa pagsalakay o hybrid na operasyon na di tulad ng klasikong digmaan. Maaring tumugon ang NATO sa mga provokasyon sa pamamagitan ng pag-atake sa Kaliningrad. Sinabi ni Pavel Shota, pinuno ng panlabas na intelihensya ng Poland, na maaring subukin ng Russia ang kahandaan ng NATO na labanan sila sa ibang lugar, hindi sa Poland. Ayon sa kanya, dahil sa banta mula sa Kremlin, kailangan nilang maghanda na parang posibleng magkaarmadong labanan laban sa Russia sa lalong madaling panahon. Mataas ang agresyon ng Russia at may totoong banta ng military confrontation. Partikular, naniniwala si Shota na posible ang isang armadong provokasyon laban sa isa sa mga bansa sa Baltic. Sa tanong kung maaring magpadala ang Russia ng tinatawag na maliliit na berdeng tao sa Lithuania o Latvia, kagaya ng ginawa nung okupasyon ng Crimea noong 2014, sumagot si Shota at ito ang kanyang sinabi. Hindi ko inaalis ang anumang posibleng mangyari ngayon. Galing kami sa pananaw na magpapatuloy ang mga provokasyon ng Russia at pagsubok sa tibay ng NATO daya ng nakikita natin ngayon sa Poland. Minamatyaga ng mga Ruso ang ating reaksyon. Ayon sa intelihensya ng Poland, posibleng tumagal pa ng ilang taon ang digmaan sa Russia. Handang isakripisyo ng Kremlin ang ekonomiya at pag-unlad ng Russia para lamang ipagpatuloy ang sigalot. Hindi aatras si Vladimir Putin mula rito. Kailangan niyang magpakita bilang nagwagi, lalo na sa madla sa loob ng bansa. Mayong taon, pinipilit ng Moscow ang mga autoridad ng Belarus na magbigay ng plataporma para buksan ang ikalawang prente laban sa Ukraine at magsagawa ng operasyon laban sa mga bansa ng NATO. Isinulat ito ng Wall Street Journal na tumutukoy sa mga dating at kasalukuyang opisyal ng Russia at Europa. Sa ikalawang kaso, hindi kailangang hayagang labanan ito, kundi mas malamang na pag-atake para subukan ang depensa ng NATO o pahinain ang suporta sa Ukraine. Halimbawa, daya ng pagpapalipad ng 20 drone papuntang Poland mula Belarus noong nakaraang taon. Dito lumitaw ang tunay na nakakagulat na revelasyon. Binanggit ni Shota na sinusuportahan ng Poland ang direktang mga linya ng komunikasyon sa mga espesyal na ahensya ng Belarus sa kabila ng tensyonadong relasyon ng dalawang bansa. Sinabi ni Shota na ang mga kontak sa pagitan ng mga espiya ay nagbibigay daan upang makamit ang mga layunin sa larangan ng seguridad, lalo na kung saan walang magawa ang diplomasya. Narito ang kanyang sinabi, mas mainam makipagkita sa mga kinatawan ng rehimen ni Lukashenko, talakayin ang mga issue at makuha ang benepisyo para sa Poland kaysa manood lang habang sinasakop ng Russia ang Belarus. At ang mga pahayag na ito ni Shota ay labis na ikinagulat ng marami. Lumabas na ang mga Polish ay direktang nakikipag-usap sa rehimen ni Lukashenko at nagtitiwala sila sa mga datos nito. Nangyari ito habang nagalitan sina Poland President Karol Nawrodzki at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Umabot na sa punto ngayong araw, hayagang sinabi ng mga Polish na sa summit ng NATO sa Ankara na gaganapin sa ika-7 at 8 ng Hulyo, hindi na magpapasa ng pinansyal na obligasyon ng Poland para sa Ukraine. Sinabi ng Polish na punong ministro na may digmaan ang Ukraine at Russia. Samantalang Poland, hindi Ukraine, ang pangunahing may tungkulin magbantay sa silangang hangganan ng European Union laban sa banta sa panahon ng kapayapaan. Dapat itong bigyan ng espesyal na pagtrato. Sa summit ng NATO sa Ankara, si Pangulong Nawrodzki mismo ang kakatawan sa Poland.
Tiniyak ni Donald Tusk na patuloy na itataas ng Poland ang usapin ng karagdagang suporta para sa Ukraine sa digmaan kontra Russia. Pero may isang pasubali, narito ang sipi mula kay Donald Tusk. Gayunpaman, ako'y nananawagan sa buong delegasyon na mag-ingat sa pagbibigay ng anumang pahayag tungkol sa bagong pinansyal na suporta ng Poland para sa Ukraine. Hindi ko sinasabing hindi kailangan ng Ukraine ng pinansyal na tulong. Naniniwala ako na napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa Poland sa pagbabantay ng buong silangang hangganan ng European Union at dapat itong isaalang-alang ng lahat. Kapaki-pakinabang sa Poland at Ukraine ang mabuting ugnayan nila, ngunit kailangan din ito ng mabuting hangarin mula Kiev. Hindi dapat palaging Warsaw lang ang nagpapakita ng mabuting hangarin. Ang matinding emosyonal na digmaan ng mga Polako at Ukranyano ay magiging sakuna para sa atin at sa kanila. Dagdag pa rito, iginiit ni Donald Tusk na hindi dapat kalimutan ng Poland ang mga estratehikong interes nito sa digmaan sa Ukraine kahit may mga pagtatalo. Nasa mapagpasyang yugto na ang digmaan. Sa tingin ko, wala nang nagdududa na nasa interes natin na hindi matalo ang Ukraine sa digmaang ito, mapanatili ang kanilang kalayaan at hindi mapasailalim sa impluwensya ng Russia. Nanawagan ako sa mga politiko na maging matapang sa pagtatanggol ng pambansang interes, ngunit iwasan ang pag-udyok ng hidwaan. Sa pakikitungo sa Ukraine, maging matatag kapag kinakailangan, epektibong ipagtanggol ang mga interes ng Poland, ngunit huwag pag-awain ng isa't isa dahil magdudulot ito ng sakuna. Nagbaba ng isip ang Estados Unidos ng Amerika at ayaw na nilang malawakang pag-atras ng kanilang mga tropa mula sa Europa o hindi man lang sa lawak na gusto ng ilang opisyal sa White House. Nakatakdang magbigay ng sensasyonal na pahayag si kalihim ng depensa ng Estados Unidos, Pete Hegseth, sa pulong ng NATO sa Brussels ngayong Hunyo, na naghahanda ang Amerika na higit pang bawasan ang puwersa nito sa Europa. Bukod sa naunang inalis na Infantry Brigade at kinansilang Armored Brigade rotation sa Romania. Iniulat ito ng Wall Street Journal ayon sa mga taong pamilyar sa sitwasyon. Ngunit ang mga plano ni Pete Hegseth ay nadulot ng matinding hindi pagkakasiya sa White House, hindi pagtanggap ni Donald Trump at kritisismo mula sa mga kongresista ng parehong partido. Sa huli, sinabi ni Pete Hegseth na magre-rebisa ang Pentagon para matukoy ang pinakamainam na komposisyon ng European contingent. Ang plano ni Ministro Hegseth ayon sa isinulat ng pahayagang Wall Street Journal ay napunta sa mga kamay ni Mark Rubio na siya ring tagapayo ni Donald Trump sa pambansang seguridad. Hindi nagustuhan ni Mark Rubio ang plano kaya nakansela ang plano ni Pete Hegseth. Mismong si Pangulong Donald Trump ay nagulat noon sa desisyon ni Pete Hegseth noong Mayo na biglaang umatras sa pagpapadala ng Texas Armored Brigade sa Poland bilang bahagi ng planadong siyam na buwang rebisyon. Ayon sa nalaman, personal na tumawag si Trump kay Pete Hegseth para tanungin kung bakit niya tinrato ng ganoon kasama ang isang mahalagang kaalyado. Dito ko lang idadagdag na totoo, nire-respeto ni Trump ang Poland at si Nawrodzki at naniniwala siyang pwedeng makipagtrabaho sa Poland sa usaping militar. Bakit na ba? Dahil malaki talaga ang tinaas ng Poland sa gastos nila sa militar. Inanunsyo ni Trump na magpapadala siya ng 5,000 sundalo sa Poland kahit ayon sa mga Amerikanong mamamahayag, wala pang nade-deploy na dagdag na tropa. Kahit palaging sinasabi ng Washington na dapat mas gumastos ang Europa sa sariling depensa at hindi masyadong umasa sa Estados Unidos, ang natamong pagtutol ni Hegseth ay nagpapakita na sa administrasyon ng Amerika hindi pa sila sigurado kung gaano kabilis at sa anong lawak nila babawasan ang kanilang presensya ng militar sa Europa. At kung dapat ba talaga nila itong gawin. Ngayon, ang mga bagong inisyatibo ng Pentagon ay nagpapabahala sa parehong Republikano at Demokrata. Nababahala ang mga kongresista na maaari itong magdulot ng pangmatagalang pinsala sa NATO at magudyok sa Rusya na maging mas agresibo laban sa alyansa. Kaya isinama ng mga kongresista sa panukalang batas ukol sa gastusing militar ang probisyon na nagbabawal sa Pentagon na bawasan ang bilang ng mga tauhan sa Europa sa mas mababa sa 76,000 katao.
nang walang pagsusuri ng panganib mula sa pinuno ng European Command ng Estados Unidos at ng tagapangulo ng pinagsamaang komite ng mga hepe ng kawani, pati na rin ng walang kumpirmasyon mula mismo sa kalihim ng depensa. Sa madaling sabi, lalo nilang hinigpitan si Pituk Eksetu. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.